Siya po ang founding chairman at national president ng, ito talagang tawag sa grupo niya, ISDA. Ang ibig po sabihin nito ay Inday Sara Duterte Advocacy. Okay. Ngunit hindi po ito pampolitika, yun lamang po kasi dovetail o sang-ayon ang kanilang advocacy sa advocacy ng ating pangalawang Pangulo, kaya Inday Sara Duterte Advocacy. At ang national chairman, ang national president nito at founding chairman ay makakasama po natin ngayong umagang ito via Zoom. Walang iba kundi si Miss Ina Sampang. Palakpakan po natin. Yahoy! Good morning, Miss Ina. Hello, Ma'am Ina. Welcome to Yes Yes Yoto Pasyo at thank you for honoring our invitation. Napakaganda pala. Thank you po. It's always been such an honor po to be here. Okay, let's get down to brass tacks, ma'am. Anong nagtulak dito sa organisasyon ninyo na ang gawing advokasya ay para hikayatin ang mga ka-age nyo, yung mga 20, 25, mga early 30s na manatili o di kaya ay sumabak di lamang sa fishing, kundi sa iba pang means of agriculture, yung pagtatanim, pag-aani, etc. Tama po kayo, attorney, na tulad nga po ng sinabi niyo po kanina. Napaka-importante po ng fishing industry in the Philippines dahil ito po ay nagbibigay ito po ay nagiging source of income ng maraming Pilipino at ang agriculture po natin ang backbone of economy. At very important po to consider the next generations na makikinabang po if binigyan po natin ng importansya ang ating agrikultura. Kaya very alarming po, totoo yan, nakakadurog nadurog po talaga yung puso ko nung nabalitaan ko na talagang wala ng mga kabataan ang interesado sa mundo ng farming and fishing. Dahil nga, tulad nga po ng sinabi niyo, gusto nila siguro hindi nakakasosyal, ganyan. So, ayaw nila magbilad sa mga araw, ganyan. So, feeling nila, walang glamour doon sa industriya na yun. Pero, ang hindi nare-realize ng mga kabataan ngayon, there is potential po talaga. Kung talagang isi-shift lang natin yung mindset natin, kailangan lang po talaga nating to look at the brighter side pa rin. Nakita ko po doon nung ni-research ko yung organization nyo, ma'am, nakita ko na meron kayong mga activities na kasama nyo, yung mga nakababata pang mga magsasaka, pati yung mga magulang nila o minsan nga tingin ko yung mga lolo na nila yun yung mga nandoon. Ano pong sinasabi naman itong mga bata na sila ay nanatili sa pagsasaka kung bakit sila ay hindi umaalis sa ganung hanap buhay? Dahil nga po yun lang po ang source of income nila and source of survival din po. Wala po silang choice. Kaya grabe po talaga yun po talaga yung naging motivation ko upang mas palakasin pa ang aming movement, ang aming boses upang tulungan po at makapaghatid ng suporta po sa kanila dahil sobrang hirap po. Kami po mismo ng mga grupo ko sa ISDA, kami po mismo yung pumunta, nagsaka, nagpumalaot po sa dagat upang ma-experience po namin kung gaano po kahirap. Kasi it's hard to advocate for something you do not know about. Correct. So, ang ginawa po namin, I encourage my youth members po na samahan po ako upang makita nila, mamulat sila sa buhay ng pagiging isang mangingisda at magsasaka. Isa po itong mahirap na trabaho, kaya mas ma-encourage po kaming ipaglaban ang kanilang karapatan. Yung sabi nyo, ma'am, yung mga bata ngayon ay nananatili kasi wala silang choice. So, nandoon na sila. Ano naman po ang maaari nating gawin para yung mga kabataan naman, anak na magsasaka, lumaki sila sa bukid, na gustong umalis naman para magpursu ng ng ibang hanap buhay,
kung bakit dapat silang manatili. Ano pong maaari kayang maging motivation nila not to leave farming at in exchange for other occupations? Tulad po ng sinabi ko kanina, kailangan lang po nating i-change or i-shift yung mindset natin. Kaya marami pong mahirap na Pilipino kasi wala silang business-minded skill. Pag nakita nilang mahirap ang isang bagay, nag-give up na sila agad. Pero there's always something beautiful about something chaotic. Alam niyo po, parang merong solution sa lahat ng problema. Dito naman po sa usapang sa usapang agrikultura, pwede po tayong magsagawa ng mga sustainable fishing practices. And ayun, na pwede nung nating pagkakitaan. Kailangan lang po talaga ng diskarte at huwag po tayong paghihinaan ng loob. Ano po kaya sa tingin ninyo after having talked to these people at nakita nyo po ang kanilang kalagayan, kung sabi nyo yung hirap na magsaka, anong maaring isuggest nyo po sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa ating Department of Agriculture, na natapyas na nga yung budget pero baka naman pwede pang tumulong. Ano kayang in the immediate future na magawa nila para guminhawa naman itong mga kabataan ngayon na nasa nagpagsasaka at hindi po sila umalis sa ganong trabaho? Yeah, tama po kayo, Attorney. The government really has like a crucial role in solving these issues. Talagang sila po yung may kakayahan upang matugunan itong ating mga problemang hinaharap ng ating bansa. Unang-una po, kailangan po nilang mag-invest sa agricultural sector po natin. Imbes na, kaso nakakalungkot kasi imbes na dagdagan niyo yung pondo ng ating mga pondo na dapat nakalaan sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang problema doon, binabawasan pa nila. Ang katuwiran nila, meron daw na mga ayuda na kasama na yung mga magsasaka. Yung ba ay magandang alternative kesa sa investment sa agrikultura? Yung mga paminsan-minsang ayuda? Kasi we are looking for long-term solutions po. Kasi ayuda, bare minimum, lahat tayo deserve niyan kapag nangangailangan tayo. Pero kailangan natin ng long-term and sustainable solutions po. Kasi hindi natin pwedeng bigyan ng ayuda. Bakit masosolve ba niya yan masosolve ba nito yung mga future, alam niyo po yan, mapapakain ba nila yung mga future susunod na henerasyon? Masosolve ba nila yung problema ng food security sa pagbibigay lang nila ng ayuda? I don't think so. Pwede naman po nating i-apply yung mga ginagawa ng iba't ibang countries like Japan, South Korea. Kung nagawa nila, bakit hindi natin magawa dito? 'Di ba? Kailangan lang po talaga nating ayusin yung sistema. Kasi yung mga kabataan po talaga, hindi naman po talaga yun yung problema dito. It's really the system that we really have to fix. Ma'am, sorry po, naputol ko kayo. Base sa mga pakikipag-usap nyo dito sa mga young farmers, ano po ang kailangan nila? Anong mga immediate needs po nila para makatulong naman sa kanilang pananatili bilang mga magsasaka? Siyempre po bilang isang magsasaka at fisherman dito sa bansa natin, sobrang hirap. Kasi sila na yung pinakamahirap na trabaho, sila yung pinakamay mahirap na trabaho, sila pa rin yung nasa laylayan. Kaya kami na-encourage na talagang iangat sila or ipaglaban sila sa mga may kakayahan upang tumulong sa kanila. Sorry, what was your question again, Atty.? Sabi ko, anong feedback po nila? Anong nababanggit nila sa inyo na kailangan nila sa right now para hindi sila umalis dun sa hanap buhay na yun at hindi mabawasan ang ating mga fishermen at magsasaka? Kailangan po nila ng support talaga from the government po. Kasi any specific support po ang nabanggit po nila sa inyo noong kinakausap nila kayo? Kailangan po nila ng mga mga equipment po. Yung mga kagamitan nila sa pagsasaka, sa
sa pangingisda, kulang po talaga. At saka hindi po kasi tayo hindi po tayo nag-i-innovate. What do you mean po? With the advancement of technology, diba, tulad dun sa ibang bansa, kaya nagpo-prosper po yung agricultural sector nila. Kasi po, gumagawa po sila ng mga paraan at parang, what they call this, like, very innovative po sila when it comes to their technologies and equipment po, para mas mapadali at mas maging productive po yung trabaho po ng ating mga magsasaka at mangingisda. Anyway, Ma'am Ina, any words addressed to our young farmers bago tayo matapos para mahikayat naman sila na huwag silang umalis sa pangingisda, sa pagsasaka, sa pagtatanim o re-raise ng livestock katulad ng manok, baboy, etc. May panawagan po ba ang organisasyon ninyo? Tulad po ng lagi ko pong sinasabi sa aking mga youth members na hikayatin po natin ng mga kabataan na, i-engage sila to get back into agriculture kasi marami po talagang ways. Kailangan lang po talaga natin magkaroon ng tamang edukasyon at knowledge upang makapag-innovate at alam niyo po yun, parang gawin nating negosyo ito. Kasi meron pong potential dito, meron pong pera dito sa agriculture. Kailangan lang po talaga nating maging united and mas maging aware po tayo, mas maging knowledgeable po tayo para mas mapadali po nating ma-solve yung mga problems when it comes to agriculture. Okay, thank you very much po, Ma'am Ina. More power to you at makakaasa po kayo na kung may nais po kayong ipahatid sa ating pamahalaan, sa ating mga mamamayan at sa ating mga magsasaka, ay nandito lang po ang DWIZ. Bukas na bukas po para sa inyo. Thank you very much. Yan po si Miss Ina Sampang, Founding Chairman and National President ng ISDA Youth Philippines. Okay. Bira yung ganyan at